ating pagkilatis sa mga nag-a-apply para maglingkod sa inyo. Ilalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring issue na may kinalaman po sa inyo. At para matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan 2013. Kapamilya, kasing init po ng summer ang ating umagang harapan ngayon. Maghaharap po ang mga kandidato sa pagka-mayor ng Maynila. Tutok lang po dahil baka ang issue sa Maynila ay issue rin po sa inyong mga lugar. Ang unang kandidato sa harapan ay kasalukuyan pong mayor ng lungsod ng Maynila. Naging NBI Director 1989 hanggang 1992. Naging mayor po ng Maynila noong 1992. Nagsilbing sekretary ng DILG mula 2000 hanggang 2001 at naging senador din noong 2004. Muli po nahalal na mayor ng Maynila, si Manila Mayor Alfredo Lim. Ang makakaharap po niya ay naging pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Nagsimula din po siya bilang mayor ng bayan ng San Juan. Naging senador. Mula po naman noong 1992 hanggang 1998, nagsilbing vice-presidente. At noong 1998 ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Kapamilya, pasyalan po natin ang Maynila para makita po natin ang syudad na pinaglalabanan ng ating mga kandidato. Ang Maynila ay isa sa mga pangunahing lungsod sa Metro Manila. Bilang kabisera ng bansa, doon matatagpuan ang ilan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, maging ang opisyal na tirahan ng Pangulo. Ang Malacanang Palace, mayaman ang kasaysayan ng Maynila. Doon matatagpuan ang Intramuros o Walled City, ang isa sa pinakalumang distrito ng lungsod. Doon din nakahimlay ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa gabi nananatiling masigla at buhay ang lungsod dahil sa mga pasyalan nito. Ang Maynila ay binubuo ng 6 na distrito at nahahati sa halos 900 barangay. Sa populasyon na aabot sa mahigit 1.2 milyon, pumapangalawa ito sa pinakamasikip na lungsod sa buong bansa. Patuloy din ang pagdayo ng mga Pilipino sa lungsod dahil sa mga oportunidad na matatagpuan doon. Ngayong darating na halalan, nananatiling positibo ang mga Manileño na mas gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Kapamilya, sa bawat tanong po na ibabato po natin sa dalawang kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo. Uulitin ko lang po, baka hindi po narinig ng ating mga kandidato. Sa bawat tanong po na ating ibabato sa bawat kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo para sagutin po ang mga yan. Kailangan po limitado ang ating oras para po mas marami tayong matalakay. Oras po na tumunog po ang ating orasan, hudyat na po yan, para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. Lahat po naman ng rebuttal o tugon ng isang kandidato sa pahayag ng kanyang katunggali ay bibigyan din po natin ng 30 segundo. Una-una po ay babatiin ko muna ng isang umagang kay ganda, dating Pangulong Estrada, magandang umaga po sa inyo. Mayor Fred Lim, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo. Opo. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ang pinaka-importanting tanong po, unahin ko na po si Erap. Bakit po hindi dapat mahalal na muli bilang mayor ng Maynila si Mayor Fred Lim? Nakita mo natin na marahil ilang taon siya lingkod sa Luzon ng Maynila. Lumalabas ngayon ang findings ng DILG among the 38 highly urbanized cities, number 36 sa Maynila. Kaya pangalawa sa kulela tayo. Ito findings na during the time of the late Secretary Robredo. Opo, okay. Masyado maikli ang oras natin. Pero sabi, nakuha po naman ninyo ang pinaka-gist ng pahayag ng dating Pangulo. Mayor Fred Lim, bakit hindi dapat makuha ni Erap ang City Hall ng Maynila? Baka hindi ituloy yung aking mga libreng serbisyo sa Maynila. Yung libreng 2 kolehiyo, 6 na ospital, libre gamot, walang bayad sa doktor, walang bayad sa kwarto. At saka meron tayong 485 daycare centers, libre lahat yan, walang bayad. Yan ang ginagawa, mga pabahay, ginagawa natin. Yung magandang pamamalakad, yun sa, sa peace and order, nagagawa naman yan at satisfied naman ang mga tao. President Estrada,
meron po kayong panahon para po tumugon. Ang sagot ko doon ay yung sinasabing libre, gamot. Wala, hindi totoo yun. At yung mga hospital equipment talagang kulang na kulang at puro sila na. Ang katotohanan niyan, noong nakaraang linggo, nag-appropriate ang council ng 240 million para sa hospital equipment na binito niya. Yan, nakakapagtaka. Mayor Lim, go ahead po. Meron po Kasi 30 seconds. nangalingan ho yung sinabi ng ating Pangulong Estrada. Libo-libo ho ang nakakatanggap ng libreng panggagamot sa Manila. Ngayon, kaya ka binito, yun sa kanila, gusto nilang saklawan ang prerogative ng executive. Legislative function ho yan eh. Kung sila makialam sa pamamahala sa Manila, gumawa sila ng batas na tumpa. Okay. Mr. President, meron po kayong nabanggit nung mga nakaraang araw na mismanage po ang City Hall sa pinansya po nito. Ano po batayan ninyo? Kitang-kita po yan na ito, hindi na ako magsasalita. Manila deep in debt. COA, 3.5 billion ang deficit. At ang utang pa. Sa Meralco, hindi nakakabayad ng mahigit na 800 milyon. 872 million to be exact. Ang utang sa Meralco, hindi nababayan ng allowance ng teacher, hindi nabibigyan ng allowance ng pulis, hindi nabibigyan ng allowance ng mga empleyado. Mayor Fred Lim, pakisagot niyo po. Yung sinasabi ni Pangulo Estrada dinatnan ko yung utang na yan Nung umupo ako noong July 1st, 2007. Carried over yan. Siyempre, alin ang una kong babayaran? Yung mga current expenditures. At saka na-focus ka sa libreng ospital. Ilan yung ospital na pinatayo natin ng Comisigo? 2. Justice Abansantos Hospital at saka ito Santa Ana Hospital. Pati Mandaluyong, pati San Juan, nagpapagamot doon Libre. Libre. Okay po. President Estrada, meron po kayong oras para sumagot. You have 30 seconds para po sa ribata. Una sasabihin niya, siyempre, ang prioridad natin, ang taong bayan. Yung ospital na sinasabi niya, maraming nagbabayad din iba doon. Marami ko nakausap. At pangalawa, yung unang, baka mamaya mawala ng kuryente rin sa Manila. Dahil sa laki ng utang sa Meralco. Ayoko na, baka magdilim ang Manila. Mayor Lim, ba't nga ba umabot ng 800 million ang utang sa Meralco? Totoo ba yan in the first place? Hindi. Ang utang sa Meralco ngayon, 225 million na lang. Puro mali yung mga sinasabi. Kausap ko lang yung representative ng Meralco last week. Ang utang ng city sa Meralco, 212 million. 212 As million. of last week. Dahil nababayaran Apo. Kaya lang naaantala, dahil iba-ibang departamento, ang billing ng Meralco, paiba-ibang date. Kaya pag dumating yung billing, siyempre, proseso yan pero nababayaran lahat. Thank you very much po, Mayor Fred Lim. Okay. Teka muna po, ang alam ko magkaibigan naman kayo. Ang totoo nun, yung po isang pwesto na DILG Secretary, tama po ba kayo po ang nag-appoint sa kanya bilang DILG Secretary? Ba't po ba kayo humantong sa ganito, gentlemen? Ako na po ang direktong magtatanong. Totoo po ba, President Estrada, na kaya kayo, sabihin natin yung terminong nagkasira ni Mayor Fred Lim, dahil po sa basura o kontrata sa basura? Walang katotohanan yun. Una-una, naawa ko sa kanya. Lumaban siya sa akin pagkapangulo 1998. Talo siya, pang-apat yata siya. Ako, kahit na nilabanan niya ako, pinatawad ko na siya. Kaya naawa ko sa kanya, inappoint ko siyang DILG Secretary. Nung nagkakagulo sa Malacanang, nagpaalam sa akin, Sir, lalabas na ako, ayusin ko yung mga pulis. Baka makapasok dito yung mga tao. At tapos, ang ginawa niya, dire-diretso siya sa EDSA 2. Opo. Sandali na po. At ako, iniwan ako. Opo. Sandali na po. Mayor Fred Lim, bibigyan ko po kayo ng... Hindi marinig Hindi marinig Opo. Dali lang po, mga kasama.
bibigyan ko po kayo ng 60 seconds dahil po doon. 60 seconds bibigyan ko po kayo. May 30 seconds po kayo. Sige po, ituloy niyo po yung sinasabi niya. Nung nagpaalam siya sa akin, ayusin daw niya yung mga pulis, baka makapasok daw yung mga ralista doon sa Malacanang. Pinayagan ko siya. Eh, dire-diretso siya. Imbes na ayusin yung pulis, dumiretso siya sa EDSA 2. At doon, nasa lubong siya ni President Cory Aquino, "You are too late," sinabi sa kanya. Eh, hindi siya pinagsintablado. So, salita, nagpaalam siya sa akin, ayusin yung pulis, iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Oh, so bakit po, ayun po ba dahilan na ng pag-aaway ninyo? Isa yun. Ano pa po? Pinatawad ko na nga siya ron eh. Opo. Okay. Mayor Bradlin, meron po kayong 60 seconds para po sumagot. Eh, hindi na naman totoo yan eh. Nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, kakausapin ko yung mga pulis ko. Dahil sa nangyari nga yung reklamo ni Chavit Singson. Tinawag ko yung mga pulis ko. O anong gagawin natin? Didepensahin ba natin si Presidente Erap? Sabi nila, pinagsamantalahan ng kwarta ng gobyerno eh. So ikaw, kaibigan ko, Anthony, pare, magkaibigan tayo. Nabalitaan ko, rapist ka. Magkaibigan ba tayo? Lalayuan kita. Yun ang ginawa ko, lumayo ako sa kanya. Pinagsamantalahan niya ang kwarta ng gobyerno eh. O yun ang reklamo ni Chavit Singson, kaya nga siya nakumbik eh. She is the only president who was convicted. Meron pa po kayong 60 seconds, Mayor Rim. For plunder. Plunder yan ha, hindi jaywalking. Ano ba ibig sabihin ng plunder? Ill-gotten wealth. Hanggang ngayon, pinababayaran sa kanya yung more than 500 million. Ang naibayad lang niya, 290 million. Kulang pa ng 200 million. O kaya, bayaran niya yung kinuha sa publiko. Meron po kayong 30 seconds, Mr. President, para po sumagot. Sige. At sabi niya, umiwan siya sa akin dahil sa gano'n. Eh bakit nung 2004, pumunta siya doon sa Tanay, binisita ko at umiyak pa. Umiyak. Aray, huwag ka magsinungaling. Umiyak. Maraming testigo, patawarin raw siya sa pagkakamali niya. Patawarin. Tapos, umiyak. Sobra iyak. Basang-basa na yung panyo niya. Akala ko, sabi ko, tapos na yan. Kalimutan natin yan. Tapos na yan eh. Hindi natin maibabalik yan. Pagkatapos, umiyak pa rin. Tapos nakiusap, "Sir, pwede ba akong makasama sa lineup ni PJ?" Nakasagot niyo po. Nakasagot niyo po. Paano ako makakasagot? Ingay eh. Sandali lang po. Sandali lang po, mga kasama. Pasagutin po natin si Mayor Fredly. Kasinungalingan na naman yan eh. Para ako umiyak, pag naalala ko yung lola ko. Pero hindi ako iiyak sa isang kriminal, sa isang magnanakaw. Hinuhuli ko yan, iniimbestigahan ko. Ano yung sinasabi niya umiyak? Ganon din ang paninira niya kay Chis Escudero eh. Umiyak daw eh. O kanina, ini-interview si Chis. Kasinungalingan daw. Iisa lang ang linya niya eh. Umiiyak. Ba't ako iiyak sa kanya? Mali yung sinasabi niya eh. Sige po, 30 seconds. Napakasinungaling mo. Ikaw ang sinungaling. Alam mo, bakit siya pupunta sa Tanay na sinasabi niyang plunderer ako? Bakit siya pupunta sa Tanay? Bakit? Anong dahilan niya? Para magmakawa, humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Bakit niya ako pupunta sa Tanay? Layo-layo nun. Eh, nung nandiyan ako sa Veterans Hospital, hindi ako mapuntahan. Bakit siya pumunta nun? Para humingi ng tawad. Maraming testigo dyan, maraming testigo. Nakuha pa siya umiyak. Gentlemen, napakainit po ng ating talakayan. Gusto ko na pong magpahinga po tayo ng kaunti. Ito po ang kauna-unahang paghaharap ng